Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bago po tayo mag-umpisa po sa aking vlog for today mga kabida, no? Ayos ko lang pong batiin ng isang magandang oras. Lahat po kayong mga subscribers ko, ano? Lalong-lalo na po, ito hong mga OFWs po natin, isang magandang oras sa inyong lahat. Maraming salamat pala, no? Sa mga suporta na inyong binigay po sa akin, ano? Lalong-lalo na po sa aking channel. Journalist opinion, ano, mga kabida. Sana po patuloy yung suporta po ninyo sa aking mga contents, ano po. Anyway, dito ho tayo sa aking vlog for today, ano. Ito po patungkol ho mga kabida sa naging pahayag po, ano, ni Attorney Rowena Guanzon, dating Commission on Elections Commissioner po mga kabida, no. Magre-react lang po tayo dito ho sa kanya hong mungkahi po, ano, na ang tanging solusyon daw mga kabida, no, para matahimik at magkaroon po ng kapayapaan ng Pilipinas, ano? Tanggalin daw ito hong si Congressman Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Siguro nakita po niya na ito hong si Romualdez po ay parang punot dulo po kung bakit po nagkaroon po tayo ng gulo, ano? Hindi lang po sa politika po mga kabida, pati na rin yung mga controversial issues po na kinakasangkutan po mga kabida ng kasalukuyang administrasyon po, ano? Okay? Eto, babasahin ko lang po. Ito pong post po ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters po mga kabida, ano? Ito, matindi po itong sinabi po ni Rowena Guanzon, ano? Guanzon, naniniwalang ang susi sa kapayapaan sa Pilipinas ang pag-alis kay Romualdez bilang speaker. Ayan. Naniniwala si dating Commission on Elections COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na tanging ang pagkakaalis lamang kay Martin Romualdez bilang House Speaker ang susi para sa kapayapaan ng Pilipinas. Ayun, napakaikli lang po mga kabida pero sulit po, ano? Bullseye po mga kabida. Ito hong sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon po, ano, mga kabida. Siguro sa kanya hong pananaw po mga kabida, ang ugat po kung bakit nagkaroon po ng pangayan sa politika, ano? Ito hong pangayan sa pagitan po ng mga Duterte at saka Marcos po mga kabida dahil ho kay Speaker Martin Romualdez, ano? Unang-una po, nag-split ito hong unity team, okay? Ito hong si Pangulong Marcos at saka ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Dahil siguro daw sa posibleng underground activity ho. Kumbaga, dahil ho sa kagagawan daw ni Martin Romualdez po mga kabida, hindi po si Attorney Guanzon ang nagsabi ho dito, ano? Okay? May mga comments mula sa mga netizens po mga kabida na ang nag-udyok daw kung bakit ho nawasak yung unit team dahil ho daw kay Romualdez, dahil ho sa kanyang ambisyon mga kabida. Kasi pag andyan daw si Sara Duterte, malabo ho maging presidente po yan. Okay? Alam naman po siguro ni Romualdez po mga kabida na ito hong si Sara po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano? Sa 2028. So kaya daw, yun yung naging dahilan daw mga kabida kung bakit umiskerda po ito hong si VP Sara. Kasi hindi po niya matiis yung parang ano na, parang toxic na po, ano, sa loob po ng unit team mga kabida. Okay? So, yun po, doon po nag-umpisa yung bangayan po ng Marcos at saka Duterte. Hanggat umabot po sa point, ano, na eto na po, tinodo na po, ano, ng House po mga kabida. Nagkaroon po ng investigasyon, ano, kay Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa kanyang anong tawag po dito, war on drugs, ano, nung siya po ay Pangulo po ng Pilipinas. Yung Quadcom po yung nanguna ho sa investigasyon po mga kabida. At the same time, ito, matindi po ito, dalawang investigasyon po, ano, mga kabida, magkasunod. Yung Committee on Good Government and Public Accountability po, nagsagawa din ng investigasyon, separate investigation po, ano. And this time, yung controversial po na confidential funds ni Vice President Sara Duterte, both sa Office of the Vice President at saka sa opisina po ng Department of Education. Kasi si VP Sara po yung in-appoint po mga kabida, no? Ni Pangulong Marcos na maging secretary po ng Department of Education nung first few years po, ano, ng panunungkulan po ni Pangulong Marcos, mga kabida.
So yun po, nag-umpisa na pong gipitin po ng House ito pong mga Dutertes po, mga kabida. Hanggang umabot sa point na dun ho sa kanilang investigasyon sa war on drugs, nagkaroon po ng breakthrough. Ito pong International Criminal Court. Naglabas po ng warrant of arrest, inaresto po itong si dating Pangulong Duterte at hindi pa po sapat, dinala po doon po sa The Hague, Netherlands. At yun, doon po na detain, mga kabida. And that's history, Okay? Pagkatapos po, yun na po, investigasyon po ng Committee on Good Government and Public Accountability po ng House. Nag-recommend po sila, mga kabida, nasampahan po ng kaso, ito pong si Vice President Sara Duterte, Meron pa ngang plunder na inirekomenda sila doon, malversation of public funds, mga kabida. Hanggang umabot sa point na meron pong nag-file po ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives, gamit ito hong resulta po ng investigasyon po, mga kabida, ng Committee on Good Government and Public Accountability. So yun na po, nagkaroon po ng medyo hindi ho magandang relasyon ito pong si Vice President Sara Duterte at ito hong si Pangulong Marcos. Dahil ho, ang paniniwala ho, mga kabida, ni VP Sara, ay kinalaman talaga ito hong si President Marcos dito sa mga ginagawa po ng mga miyembro po ng House of Representatives. Pero may posibilidad na itong lahat po ay gawa po, mga kabida, ni Speaker Romualdez. Kasi hindi naman po itong mga kongresistang dito, ito hong mga miyembro po ng Quadcom, miyembro po ng Committee on Good Government and Public Accountability, magsagawa po ng ganito pong napaka-rigid na investigation po, mga kabida, kung wala kong bas-bas mula sa Speaker of the House. Diba? Saka pangalawa po, very evident naman, saka known sa lahat, na meron pong ambisyon ito hong si Speaker Romualdez na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. At magagawa lang po yan, mga kabida, kung wala kong hadlang sa kanyang presidency. Kaso lang po, meron pong hadlang Ito hong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida, ang hadlang po dito. Kasi alam siguro po ni Speaker Romualdez na hindi talaga siya mananalo kung andyan po si VP Sara. Yun nangyari po. Nagsampa po ng impeachment, thinking na makalusot po ito sa Senado at saka sa Korte Suprema, mga kabida, at thinking na ikukonvict po ito ng mga senador pagdating ho sa impeachment trial. Kasi ito lang po yung paraan po, mga kabida, para hindi ho pwedeng tumakbo si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente po ng Pilipinas. Sakali hong makonvict po ito sa impeachment case po niya. Kaso lang po inabot po ng malas ang impeachment complaint. Doon pa lang sa Korte Suprema po, mga kabida, patay na po yun. Dineklarang unconstitutional po ito hong articles of impeachment po ng House. At maliban po sa unconstitutional, ginawa pa pong void ab initio po ng Korte Suprema. Okay? Meron pong nakita ang mga maestrado na meron pong paglabag doon po sa karapatan ni Vice President Sara Duterte, yung due process, mga kabida. Yun, doon pa lang sa Korte Suprema, patay na po. Okay? So, ang ginawa po ng Senado po, since andun na po yung articles of impeachment po sa kanila po, mga kabida, and since tumalima po sila doon po sa naging desisyon po ng Korte Suprema, yung ginawa po nila, in-archive. Okay? Ito hong articles of impeachment. Ang sabi nga ng mga mababatas po, mga kabida, ito daw pag-archive dito ho sa articles of impeachment, parang pinatay na raw, ito hong articles of impeachment po ni VP Sara, mga kabida. So, yun po. Naonsami po, So, posibleng ibabalik yung pagsampa po ng impeachment case sa 2026, mga kabida, after sa isang taong ban po, mga kabida, na inimpose po ng Constitution po natin. Okay? Na hindi po pwedeng magkaroon po ng dalawang impeachment complaints na isasampa sa loob lang na isang taon, mga kabida. So, most likely, by February 6, pwede na hong magsampa po ng panibagong impeachment complaint.
Paano yan? Ano? Sabi po ni Dr. Rob Francis po mga kabida, malabo daw yun. At imposible daw na magsasampa ang House ng complaint sa susunod na taon, considering 2026 po mga kabida, umpisa na po yan ng positioning ng mga politiko. Ano? Alright? At alam po ng mga politiko, yung nangyari po nung midterm elections, kinalaban po nila si VP Sara. So, ang nangyari po tapos yung political career ng iba pong mga politiko na kumalaban po mga kabida kay VP Sara at sa mga Duterte. So, malabo po. Balikan po natin ito pong question na tanggalin ito kung si Romualdez dahil siya daw yung punot dulo po mga kabida sa gulo ngayon, ano? Sa politika, ano? Sa kontrobersiya po patungkol sa corruption, mga kabida. No? Okay? Kasi kung hindi lang po hinabol po ng House, hindi lang po binipit po ng House, ito kung si Vice President Sara Duterte, okay sana tayo ngayon, mga kabida. No? Wala sanang batuhan po ng mga aligasyon, kontrobersiya, ano? Kasi itong si Sara po, walang problema po ito Okay? Kaya hong magtrabaho ito po mga kabida na wala hong imikan po, ano? Okay? Walang pansinan. Ito yung ugali po ni Sara Duterte. Wala ho siyang pakialam sa ibang mga politiko basta siya po ay magtatrabaho lang po. Kaso po, inunahan po ano? Kaya yun. Yung agila po mga kabida, nagalit. At yun, hindi po tinantanan po itong mga kalaban po nila sa politika, ano? Mga kabida. So, sa madaling salita, okay, ang ugat no dito, sa gulong ito pong si Congressman Romualdez po, ano? Mga kabida. So, sabi po ni Attorney Guanzon, dapat tanggalin na po yan. Palitan na po. Okay? Kasi, yun nga aside po dito sa political issue po mga kabida, ito pong controversial po na mga pondo, ano, ng gobyerno, para bang, namimihasa itong mga mababatas po natin, ano? Ang dami pong pera po nila, no? Namimigay po ng pera sa mga tao, ano po? At yung pondo po makabida, ginawang leverage po, ano? Doon po sa mga mababatas po natin, kagaya ko nang nangyari po doon sa permahan po ng impeachment complaint, ano? Marami pong mga mababatas po na nagsalita. Kung hindi daw dahil sa mawalan po sila ng pondo, ano, hindi po sila pipirma po doon. Ano? Sa madaling salita po daw, napilitan daw silang pumirma sa impeachment complaint, dahil kung hindi po sila pipirma, hindi po sila mabigyan po ng pondo. Ano? Sinabi po yan ni Congressman Flasco ng Cebu, Congressman Lord D. Swan, ano, ng Cagayan de Oro, at isang kongresista, Congresswoman po, ano, somewhere in Metro Manila, ano, mga kabina. O, see? Pero kahit po nagsalita na po itong mga kongresistang ito, ano, pilit pa rin dininay po mga kabida ng ilang mga mababatas po natin na meron pong gano'n, ano, mga kabida. So yun po, ano, sa tingin ko po, partly lang po ito kung si Speaker Romualdez na contributory po sa problema po mga kabida sa Pilipinas ngayon, no, sa politika. Kasi kung tutuusin po, ano, may isang puwersa pa po na bukod po kay Speaker Romualdez po mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na nagpapatakbo daw sa Pilipinas, hindi daw yung kanyang kapatid, kundi Araneta at saka Romualdez daw mga kabida. O sino man yung tinukoy po ni Senator Marcos. Di ba si First Lady Lisa Marcos yun? Okay? Yung tandem daw ni Lisa Marcos at Speaker Romualdez daw mga kabida. Sila daw yung nagpapatakbo, ano, sa gobyerno ngayon, hindi ho ang kapatid po niya, ano, na si Pangulong Marcos. Kung meron man pong tanggalin at mawala po mga kabida, hindi lang po si Speaker Romualdez. In fairness po sa kanya, mga kabida. Ang dami. Ang dami po. Alam niyo kung ako yung hingihan po ng suggestion kung anong dapat gawin sa Pilipinas. Kumbaga sa computer pa yan, mga kabida, gusto kong i-reformat. Okay? Overhaul kung sa sasakyan po yan, ano? Sa computer, ang gusto ko po, reformat po. Total reformat talaga. Okay? Yung mga politiko na namimihasa po mga kabida, bawal na pong tumakbo. Okay? Yung parang unending po yung kanilang panunungkulan, bawal na pong tumakbo. Yung mga politiko na noon mga kabida, na kurakot, ano, bawal na pong tumakbo. Kasi gusto ho natin mag-umpisa ang Pilipinas po mga kabida mula sa malinis na mga
leaders na pwede hong mangunat saka maging kumbaga leader po natin dito po sa bansa po natin mga kabida. Yun yung aking suggestion kung hingihan po nila ako ng suggestion po. Kaso lang po, sino man tayo po mga kabida. Ordinaryong Pilipino lang po ako. Okay. So yun lang po para po sa inyo. Payag ba kayo? Palitan ito kung si Speaker Romualdez ayon sa mungkahi po ni Attorney Rowena Guanzon para lang po matahimik ang Pilipinas, magkaroon po ng kapayapaan po mga kabida, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.